Magandang gabi sa inyo lahat. Ngayong gabi kanan. Unahin ko na ang aking pagpapasalamat sa Zaid. Sila po ang nag-organize para gawin ang ating OFW Christmas online. At syempre, salamatan ko ang kasamahan ko sa Office of the Vice President, si Jaira Dagdameo, na aming liaison sa ating mga OFW groups at ang pang mga kasamahan sa MPRT ng Office of the Vice President. At sa inyong lahat, mga kababayan, mga beloved OFWs, saan man kayo sa mundo, nagpapasalamat ako sa oras ninyo. Your time is very precious. Lahat sa inyo busy. Nandyan kayo sa abroad dahil sa trabaho at dahil sa inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Kaya talaga ng oras ninyo, pero ibinigay ninyo ito ngayong gabi para sa akin at para tayo ay magkasama kahit konting oras lang para mag-greet natin ang isa't isa ng maligayang Pasko. Kami ay masaya na nakasama namin kayo ngayong gabi. At nagpapasalamat ako sa karamihan ng ating mga kababayan abroad sa pagpapakita ninyo ng suporta sa akin. Lagi kong sinasabi sa lahat ng napupuntahan ko ng mga programa, unang-una ang aking pagpapasalamat personal sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Alam nyo, unang-una ang dumating na absentee voting at yung mga boto na galing sa OFWs. At doon ko unang nakita ang landslide na boto ng aking mga kababayan at pagtitiwala. At doon unang nakita ng taong bayan ng Pilipinas kung gaano binigyan ng pagpapahalaga ng mga OFWs ang aking adhikain na tumakbo as Vice President at magtrabaho para sa ating bayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa boto ninyo. Pangalawa, personal pa rin ang aking pagpapasalamat. Marami sa inyo ang nakakita ng ating mga balita, nakikita ninyo ang mga challenges na kinakaharap ng opisina ng pangalawang Pangulo, pero nandyan pa rin ang inyong tiwala at suporta at nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. And we commit to continue to give efficient, accessible, and responsive public service mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo kahit anuman ang challenge or challenges na dumating sa amin. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay mula sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon at pagtitiwala na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At napakalaki ang tulong ng pagpapakita ng suporta ng OFW community sa ginagawa namin na trabaho. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, lagi kong sinasabi yan kapag OFWs ang kausap ko o mga sundalo ang mga kausap ko, na yan ang dalawa sa klase ng desisyon sa buhay na hindi ko kayang gawin dahil hindi ko kayang malayo sa aking mga anak, sa aking pamilya. Pero kayo, ginawa ninyo ang mahirap na desisyon na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. At gusto kong malaman ninyo na hindi man siguro na ipapakita yan ng inyong mga mahal sa buhay araw-araw kung gaano nila
ma-appreciate ang paghihirap ninyo at sakripisyo ninyo dyan. Pero sigurado ako, nandyan yan sa kanilang mga puso ang pagmamahal para sa inyo. Alam namin ang sakripisyo ninyo, nakakausap ko ang marami sa ating mga kababayan dyan noong ako ay umikot sa Southeast Asian nations, nagtitipid sa pagkain, walang tulog, merong iba, 2, 3 ang trabaho, yung iba nakikitara sa bahay ng ibang kababayan, o yung iba 10 o 7 sa loob ng isang kwarto, nagtitipid ng pera para malaki ang maipadala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At naiintindihan namin ang sakripisyo ninyo. Kaya gusto ko din na malaman ninyo na alam namin na mahirap ang kalagayan dyan at kung pwede lang na hindi kayo umalis sa ating bayan dahil nandito na ang mga oportunidad na kung ano ang nakikita at nakakamit ninyo dyan, ay sigurado ang desisyon ninyo ay manatili sa ating bayan. Kaya gusto kong i-reassure kayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Dunay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon. Paniniguraduhin natin na ang Pilipinas na iiwan natin sa ating mga anak ay mas maayos kung ano ang nakikita natin ngayon. Sigurado din ako na marami sa inyo nasa mga bansa na sobrang ganda o sobrang advanced na sila at ang layo nila kung ikumpara natin sa ating bayan. At lagi tayong nagsasabi na pag nakikita natin yan abroad, lagi tayong nagsasabi, sana ganito ang Pilipinas, sana ganito ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, may pag-asa tayo na maging isang superpower. Kailangan lang natin ng pagkakaisa at sinseridad ng mga kawani ng gobyerno, yung kanilang vision at pag-implement ng kanilang vision para sa bayan ay maayos at maayos ang implementasyon. At natututukan ang mga problema ng ating bayan tulad ng korupsyon, kriminalidad, terorismo, insurgency, at kung ano pa man yung mga problema ng taong bayan. Kahirapan, kagutuman ay dahil walang oportunidad at walang foreign investments or investors na interesado sa ating bayan dahil katunayan, hindi tayo as competitive kung nasaan kayo ngayon. Pero kaya natin yan. Sabi ko nga, may hope, may pag-asa, dunay paglaom para sa ato ang nasod. Maniwala lang kayo sa kakayahan nating mga Pilipino. And of course, dahil Pasko ngayon, sa lahat ng mga programa na na-attenan ko, lagi kong sinasabi, ang Pasko ay para sa pagpapatawad, para sa pagbibigay at pagmamahal. Forgiving, giving, and loving. Iba-iba ang ugali ng tao. Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal magpatawad, meron sa atin hindi na nagpapatawad. Pero dahil Pasko ngayon, pwede nating pag-isipan, let's reflect on forgiving others who have hurt us, who made us feel bad about ourselves, at may nasabing masakit, may nagawang masakit sa atin, na pag-isipan nating magpatawad ngayong Pasko. Lagi kong sinasabi, it's not about you, it is about them. Ang sunod ay giving and loving. Hindi mahalaga na mamahalin ang regalo natin. Hindi kailangan ang bagong iPhone, hindi kailangan ang bagong iPad, hindi kailangan ang bagong Apple Watch, hindi kailangan ang bagong
Bluetooth na headphones. Ang mahalaga ay masaya ang ating mga mahal sa buhay dahil sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila. Dahil mahirap naman na kung may iPhone nga tayo, pero masakit naman ang loob natin sa nagbigay dahil merong hindi pagkasunduan o hindi merong nasabi na hindi maganda. Kaya ang mas importante ay masaya ang tao dahil minahal natin sila at alam nila yon. And of course, darating na ang year 2025. Isa lang ang dasal ko sa lahat ng mga Pilipino, hindi lang sa mga OFWs. Dasal ko na lahat merong good health. Dahil isa yan sa bagay na hindi kaya bilhin ng pera. I wish you all good health for the entire year of 2025. And meron akong surprise sa inyo. Babati sila sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi ito sila madalas nagpapakita, pero nag-promise silang dalawa sa akin na magpapakita sila ngayon sa inyo. Kasi sabi ko, mga kababayan natin ito na nasa abroad and they deserve a special surprise. So, bakit ikaw na lang mag-isa dyan? Nasaan na yung isa? O, mag-greet ka dito. Nasaan ka na? Oo. Hello! Merry Christmas po sa inyong lahat. Happy New Year. Pan Scarpio po. Ingat lagi. Yan ang aking asawa. Yung nawala yung aking isang anak, pumasok ata sa loob. Gusto nilang bumati sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Mula po sa aming pamilya, para po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya, Merry Christmas and a Happy New Year. Malipayong Pasko, mabungahong bagong tuig kaninyong tanan.